Sa isang tahimik na bayan sa Jackson, Mississippi, may isang binatang lumaki na may iisang pangarap, ang maging sundalo. Ang pangalan niya ay Brooks Lindsay. Mula pa noong bata siya, iba na ang paghanga niya sa mga taong nakasuot ng uniforme, habang ang ibang bata ay nangangarap maging artista, atleta o negosyante. Si Brooks naman ay tahimik na nakatitig sa mga sundalong nakikita niya sa telebisyon. Para sa kanya, hindi lang yun trabaho. Isa yung panata. Isang tungkulin, isang sakripisyong hindi kayang gawin ng lahat. Madalas niyang sabihin noon, "Balang araw, magsusuot din ako ng ganyang uniform. Balang araw may ipaglalaban din ako." Hindi man perpekto ang buhay niya. Lumaki si Brooks na may matibay na puso. Pero sa likod ng tapag na ipinapakita niya, kilala rin siya ng mga malalapit sa kanya bilang isang lalaking madaling maantig. Kapag may eksenang tungkol sa pamilya, napapatahimik siya. Kapag may kwentong tungkol sa ama, ina, asawa o anak, hindi niya kayang itago ang emosyon. Sapagkat si Brooks, kahit sundalo ang pangarap, ay may pusong napakalambot pagdating sa mga taong mahal niya. Lumipas ang mga taon at tinupad ang matagal na niyang pangarap. Naging bahagi siya ng 114th Field Artillery Regiment, 2nd Battalion ng Mississippi National Guard. Sa edad na 25, suot na niya ang uniformeng minsan niyang tinitigan noong bata pa siya. Pero may isang bagay na hindi niya inaasahang mas hihigit pa pala sa lahat ng pangarap niya. Ang pag-ibig. Noong taong 2015, nakilala ni Brooks ang babaeng magpapabago sa kanyang buhay. Si Hailey Wilson. Hindi yun tulad ng mga kwentong kailangang pag-isipan ng matagal. Sa unang pagkikita pa lang, may kakaibang gaan agad sa loob nilang dalawa. Para bang matagal na silang magkakilala. Para bang may bahagi ng puso nilang matagal nang naghahanap at sa wakas ay natagpuan na ang tamang tahanan. "Hi!" Nahihiyang bati ni Hailey noon. Napangiti rin si Brooks. "Hi Ren, ako si Brooks." "Ako naman si Hailey." Simpleng pagpapakilala, simpleng tinginan, pero minsan ang pinakasimpleng sandali ang nagiging simula ng pinakamalalim na kwento. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo nilang nakilala ang isa't isa. Si Hailey ay mabait, maalaga at may ngiting kayang magpagaan ng pinakamabigat na araw ni Brooks. Si Brooks naman ay maalalahanin, seryoso sa buhay, at kahit madalas na tahimik, ramdam ni Hailey na totoo ang pagmamahal nito. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad, biglang tumigil si Brooks at tumingin kay Hailey. "Alam mo, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero simula nang dumating ka sa buhay ko, parang may mas dahilan na akong umuwi." Napatingin si Hailey sa kanya. "Dahil sundalo ka?" "Hindi lang dahil doon," sagot ni Brooks. "Dahil ngayon, may taong naghihintay sa akin." Napangiti si Hailey, pero halata sa mata niya ang takot. "Brooks, alam kong mahal mong ginagawa mo. Alam kong pangarap mo yan. Pero paano kung isang araw kailangan mong umalis ng matagal?" Huminga ng malalim si Brooks. Alam niyang darating ang tanong na yon. "Hindi kita lolokohin, Hailey. Mahirap ang buhay ng sundalo. May mga araw na kailangan kong unahin ang tungkulin. May mga pagkakataong hindi ako makakauwi kahit gustong gusto ko. Pero pangako ko sa'yo kahit saan ako mapunta, ikaw ang uuwian ng puso ko." Tahimik si Hailey. Pagkatapos ay marahan niyang hinawakan ang kamay ni Brooks. "Kung ganoon, maghihintay ako." At doon nagsimulang lumalim ang kanilang pagmamahalan. Sa bawat araw na magkasama sila, mas tumitibay ang pangako nila sa isa't isa. Hindi man palaging madali ang buhay, masaya sila. Si Brooks, kahit pagod mula sa training at serbisyo, laging may oras para tawagan si Hailey. Si Hailey naman, kahit may kaba sa tuwing aalis si Brooks, pinipili pa rin na magpakatatag. Dumating ang November 2017. Sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, nagpakasal sina Brooks at Hailey. Habang nakatayo si Hailey sa altar, hindi mapigilan ni Brooks ang mapaluha. Nakasuot siya ng formal na damit. Diretso ang tindig, pero nanginginig ang labi niya habang pinagmamasdan ang babaeng papalapit sa kanya. "Brooks, sundalo ka pero naiiyak ka na agad." Pabirong bulong ng kaibigan niya. Napatawa si Brooks habang pinupunasan ang mata. "Hindi to kahinaan. Ito ang pinakamagandang araw ng buhay ko.
Mahina niya namang sagot. Nang magkatapat na sila ni Hailey, halos hindi na niya mabitawan ang kamay nito. Ang ganda mo, bulong niya. Namula si Hailey. Akala ko ba hindi ka iiyak? Sinubukan ko naman pero hindi ko talaga mapigilan. Sa araw na yon, nangako sila na magsasama sa hirap at ginhawa. Sa saya at lungkot, sa pagdating at pag-alis. Sa mga araw na kompleto sila at sa mga araw na kailangan nilang maging matatag kahit magkalayo. Akala nila'y sapat na ang saya ng kasal. Pero ilang panahon lang ang lumipas, may dumating na balitang mas lalong nagpabago sa buhay nila. Buntis si Hailey. Nung una ay hindi sila makapaniwala. Pareho silang natahimik habang nakatingin sa resulta. Brooks, totoo ba to? Nanginginig ang boses ni Hailey. Dahan-dahang kinuha ni Brooks ang tests at tinitigan yon. Ilang segundo siyang hindi makapagsalita. Pagkatapos ay bigla siyang napaupo at tila nanghihina sa sobrang saya. Magiging tatay na ako? Tumango si Hailey habang nangingilid ang luha. Oo, magiging tatay ka na. Doon tuluyang napaiyak si Brooks. Niyakap niya ng mahigpit ang asawa. Pero maingat na para bang sa unang sandaling yon, ramdam na niyang may maliit na buhay na kailangan niyang protektahan. Salamat! Salamat Hailey, salamat! Paulit-ulit niyang sabi. Mula noon, nagbago ang ritmo ng buhay nilang mag-asawa. Nagsimula silang dumalo sa mga baby class. Magkasama silang pumupunta sa ospital para sa check-up. Bawat tibok ng puso ng sanggol na naririnig nila ay parang musika sa kanilang dalawa. Isang araw, habang nasa ultrasound room sila, mahigpit na hawak ni Brooks ang kamay ni Hailey. Handa na ba kayong malaman? Tanong ng doktor. Napatingin si Hailey kay Brooks. Ikaw, ngumiti siya. Handang-handa na. Tumingin ang doktor sa monitor at pagkatapos ay ngumiti. It's a girl. Napasinghap si Hailey. Napahawak naman si Brooks sa bibig niya. Babae? Tanong niya at hindi makapaniwala. Oo, magkakaroon tayo ng baby girl, nakangiting sagot ni Hailey. Tumulo ang luha sa mga mata ni Brooks. Hindi niya inalis ang tingin sa maliit na larawang nasa screen. Hi, baby! Ako ang daddy mo, mahina niyang sabi. Napangiti si Hailey habang pinagmamasdan ng asawa. Sa sandaling yon, mas lalo niyang nakita kung gaano kalambot ang puso ng lalaking kanyang pinakasalan. Mula noon, mas naging excited sila. Pinag-usapan nila ang magiging kwarto ng bata. Ang maliliit na damit, ang kumot, ang laruan, at higit sa lahat, ang pangalan. Isang gabi, habang nakahiga si Hailey at nakapatong ang kamay ni Brooks sa kanyang tiyan, bigla niyang tinanong ang asawa. Anong ipapangalan natin sa kanya? Gusto ko sana simple pero sweet pakinggan. Simple at sweet? Ulit ni Brooks. Ilang sandali silang natahimik. Pagkatapos ay ngumiti si Hailey. Millie? Napatingin si Brooks. Millie? Oo, baby Millie. Millie Lindsay. Maganda ba? Higit pa sa maganda. Bagay na bagay sa kanya. Mula noon, hindi na lang baby ang tawag nila sa sanggol na nasa sinapupunan ni Hailey. Siya na si Millie, ang munting prinsesang hinihintay ng dalawang pusong sabik magmahal. Ngunit habang papalapit ang araw ng panganganak ni Hailey, papalapit din ang isang katotohanang matagal nilang kinatatakutan. Kailangan ng bumalik ni Brooks sa serbisyo. Dumating ang araw ng paghahanda. Nakalatag ang mga gamit niya sa kama. Maayos na nakatiklop ang mga damit. Nasa gilid ang kanyang bag. Tahimik ang buong bahay. Pero mabigat ang hangin sa loob. Nakaupo si Hailey sa gilid ng kama. Hawak ang tiyan niyang 7 buwan ng buntis. Brooks, mahina niyang tawag. Tumigil si Brooks sa pag-aayos ng gamit. Kailangan mo na ba talagang umalis? Hindi agad siya nakasagot. Lumapit siya sa asawa at lumuhod sa harap nito. Alam mong kung ako lang ang masusunod, hindi ako aalis. Pero kailangan, pabulong na sabi ni Hailey. Tumango si Brooks. Kailangan, pinilit ni Hailey na ngumiti. Pero nabasag yun ang luha. Paano kung dumating si Millie habang wala ka? Napayuko si Brooks. Yun ang tanong na paulit-ulit ding sumasaksak sa dibdib niya. Hanap ako ng paraan. Gagawin ko ang lahat para makauwi ako. Pero paano kung hindi ka payagan? Hinawakan niya ang kamay ng asawa.
Hailey, makinig ka sa akin. Kahit nasan ako, hindi kita iiwan. Tatawag ako. Magdarasal ako. At kahit hindi ako physically na nandun ang puso ko sa inyo ni Millie. Umiyak si Hailey at niyakap siya ni Brooks ng mahigpit. Ayokong mag-isa. Hindi ka mag-isa. Nandiyan ang pamilya natin at nandito ako kahit malayo nandito pa rin ako. Kinabukasan, dumating ng oras ng pamamaalam. Nakatayo si Hailey sa tabi ng pinto habang buhat ni Brooks ang kanyang bag. Ilang beses siyang lumingon na para bang bawat hakbang palayo ay bumibigat ng bumibigat. Lumapit siya muli kay Hailey at lumuhod sa harap ng tiya nito. Millie, bulong niya habang nakapatong ang kamay sa tiya ng asawa. Anak, magpakabait ka kay mami ha. Huwag mo siya masyadong pahirapan. Hintayin mo si daddy kung kaya mo. Napahikbi si Hailey. Tumayo si Brooks at niyakap siya. I love you. I love you more. Sa inyong dalawa, mahal na mahal ko kayo. Sa huling pagkakataon, hinalikan niya ang noo ng asawa. Pagkatapos ay ang tiya nito. Alam nilang pareho na maaaring hindi siya umabot sa araw ng panganganak. Alam nilang maaaring sa pinakamahalagang araw ng buhay nila, mag-isa itong haharapin ni Hailey. Pero kahit ganon, kumapit sila sa maliit na pag-asa. Baka may himala, baka payagan siyang makauwi. Baka sa oras na isilang si Millie ay marinig pa rin ng kanyang ama ang unang iyak niya. Ngunit sa puntong yon, walang kasiguraduhan. Ang tanging sigurado lamang, nagsisimula pa lang ang pinakamabigat na pagsubok sa buhay ni Brooks at Hailey. Lumipas ang mga linggo matapos umalis ni Brooks para sa kanyang panibagong assignment bilang sundalo. Tahimik ang bahay na minsang puno ng tawanan nilang mag-asawa. Tuwing umaga pagising ni Hailey, otomatiko niyang hinahanap ang asawa sa kabilang bahagi ng kama. Ngunit bawat araw, malamig na unan lamang ang sumasalubong sa kanya. Napangiti na lang siya habang marahang hinihimas ang lumalaki niyang tiyan. Good morning, baby Millie. Mahina niyang bulong. Miss na natin si Daddy, 'di ba? Parang sumipa ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nako, mukhang narinig mo ko, nakangiti niyang sambit. Bagamat malayo si Brooks, hindi niya hinayaang maramdaman ng asawa na nag-iisa ito. Tuwing may pagkakataon, agad siyang tumatawag. Kumusta na kayo ng prinsesa ko? Masayang bungad ni Brooks sa video call. Makulit na naman siya, kanina pa siya sumisipa. Talaga? Sana maramdaman ko rin. Hawak ka sa screen. Napatawa si Brooks. Ganyan ba? Sige. Pareho silang natahimik habang nakangiti sa isa't isa. Kahit libo-libong kilometro ang pagitan nila, pakiramdam nila'y magkatabi pa rin sila. Hailey, promise mo sa akin. Ano yun? Kapag may kakaiba kang nararamdaman, sabihin mo agad sa doktor. Huwag mong sasabihing okay lang kung hindi naman. Napangiti si Hailey. Opo, Sergeant. Huwag mo akong lokohin. Tinitingnan ko nga ang sarili ko araw-araw. Ikaw naman, kumakain ka ba ng tama? Oo naman. Nagsisinungaling ka. Napakamot si Brooks sa ulo. Konti lang. Hay nako. Napatawa silang pareho. Sa bawat tawag nila, pilit nilang iniiwasang pag-usapan ng isang bagay na pareho nilang kinatatakutan. Ang panganganak. Pareho nilang alam na habang papalapit ang due date ni Hailey, lalo namang lumiliit ang pag-asang makakauwi si Brooks. Ngunit ayaw nilang sirain ang natitirang saya sa bawat sandaling nagkakausap sila. Samantala, tuloy-tuloy ang prenatal check-up ni Hailey. Mag-isa siyang pumupunta sa ospital. Sa waiting area, napapansin niyang halos lahat ng buntis ay may kasamang asawa. May hawak ng bag, may nagbibigay ng tubig, may humahawak sa kamay ng kanilang mga misis. Tahimik lamang siyang napapangiti. Hindi dahil naiinggit siya, kundi dahil gusto rin sana niyang naroon si Brooks. Isang araw, matapos ng regular check-up, ngumiti ang doktor habang tinitingnan ang resulta. Congratulations, Hailey! Napakaganda ng lagay ninyong mag-ina. Talaga po? Normal ang heartbeat ni baby. Maganda rin ang paglaki niya. Napahinga ng maluwag si Hailey. Salamat naman. Kung ipagpapatuloy mo lang ang tamang pagkain at pahinga, mukhang magiging maayos ang lahat. Lumabas si Hailey sa ospital na magaan ang pakiramdam. Agad niyang tinawagan ng asawa. Brooks! Anong sabi ng doktor? Healthy kami pareho. Talaga? Oo. Napahiyaw si Brooks sa kabilang linya.
Yes, narinig mo ba, Millie? Healthy kayo ni Mami. Napatawa si Hailey. Para kang bata. Bata talaga ako kapag kayo ang pinag-uusapan. Muli silang napuno ng pag-asa. Iniisip nilang baka sakali makahabol si Brooks sa pagsilang ng kanilang anak. Pagdating ni Hailey sa bahay, naghahanda na sana siyang magpahinga nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niyang tumatawag ang doktor. Nagtaka naman siya. Hello, Doc? Tahimik muna ang nasa kabilang linya bago may nagsalita. Hailey, kailangan kitang pabalikin sa ospital. Biglang kinabahan si Hailey. Bakit po? Nare-review namin ang blood pressure mo. Apo, napakataas. Parang huminto ang mundo niya. Apo, nagkaroon ka ng preeclampsia. Hindi niya agad naintindihan ang narinig. Ano po ang ibig sabihin nun? Huminga ng malalim ang doktor. Kapag lumala ang kondisyon, pwedeng maapektuhan ng kidneys, atay at iba pang organs mo. Delikado rin ito para kay baby. Nanginginig ang kamay ni Hailey. Diyos ko, kailangan mong bumalik sa ospital sa loob ng 1 oras. Ngayon na po ba? Oo. Bakit po? Kailangan na nating i-induce ang labor. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Hailey. Pero hindi pa po schedule? Hindi na tayo pwedeng maghintay. Tumulo ang kanyang luha. Delikado na po ba talaga kami? Tandaan mo to, Hailey, ginagawa natin ito para mailigtas kayong dalawa. Ibinaba niyang cellphone habang tulala. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o sisigaw. Kanina lamang sinabihan siyang normal ang lahat. Ngayon, pinapabalik siya sa ospital dahil maaaring malagay sa panganib ang buhay nilang mag-ina. Napaupo siya sa sofa. Mahigpit niyang hinawakan ng tiyan. Millie, anak, kapit lang tayo. Napahikbi na si Hailey. Ilang minuto siyang umiiyak bago niya nagawang tawagan si Brooks. Pagsagot pa lang nito, agad niyang narinig ang masayang boses ng asawa. Hi, love. Hindi siya nakapagsalita. Hailey, love, bakit? Humagulgol siya. Brooks, agad nagbago ang tono ng sundalo. Anong nangyari? Tinawagan ako ng doktor. May pre-eclampsia raw ako. Parang tumigil din ang paghinga ni Brooks. Ano? Pinapabalik nila ako sa ospital. Kailan? Ngayon din. Ngayon? Oo. Pero sinabi mong okay lang kayo kanina. Nagkamali yata sila sa unang resulta. Nanlumo ang sundalo. Paano si Millie? Kailangan na raw akong i-induce. Napalunok si Brooks. Ibig sabihin, oo, baka manganak na ako. Pareho silang natahimik. Ramdam nila ang takot ng isa't isa kahit hindi sila magkatabi. Brooks, umiiyak na sabi ni Hailey. Huwag kang matakot. Paano kung may mangyari sa amin? Walang mangyayari. Paano kung hindi ka umabot? Mahigpit na napapikit si Brooks. Yun ang tanong na ilang buwan na niyang iniiwasan. Ngayon ay narito na ito. Makinig ka sa akin, Hailey. Lalaban ka. At lalaban din si Millie. Gagawin ko ang lahat para makauwi. Promise? Promise. Kahit sa loob-loob niya, hindi niya alam kung paano niya yun gagawin. Agad na nakipag-ugnayan sa Hailey sa American Red Cross, ang organisasyong tumutulong sa pagproseso ng emergency leave ng mga sundalo kapag may seryosong sitwasyon sa kanilang pamilya. Nung una pa lamang na siya'y mabuntis, sinabi na sa kanila ng ilang kasamahan ni Brooks na napakahirap makakuha ng emergency leave. Kung normal ang pagbubuntis, halos imposibleng payagan ng isang sundalo na umuwi. Kaya nung mga panahong maayos pa ang kalagayan ni Hailey, tinanggap na nilang baka hindi talaga makakadalo si Brooks sa pagsilang ng kanilang anak. Ngunit ngayon ay nagbago na ang lahat. Isinabmit ng ospital ang medical records ni Hailey. Kinumpirma ng doktor na isa na itong emergency. Mahabang oras ang lumipas. Pakiramdam ni na Brooks at Hailey ay bawat segundo 1 taon. Paulit-ulit na nagdarasal si Hailey sa ospital. Samantalang si Brooks naman hindi mapakali sa kanyang barracks. Maya-maya ay tumunog ang telepono ni Brooks. Agad niya itong sinagot. Sergeant Lindsay, speaking. Naaprubahan ang emergency leave mo. Napapikit siya. You have 4 days. Hindi na napigilan ni Brooks ang mapaluha. Thank you. Thank you. Paulit-ulit niyang sinabi yon. Thank you so much. Agad niyang tinawagan si Hailey. Pagkasagot nito ay halos hindi siya makapagsalita sa sobrang emosyon. Love, bakit? Makakauwi ako.
Napahinto si Hailey. Ano? Approve na? Talaga? 4 days. Napasigaw si Hailey sa tuwa habang umiiyak. Diyos ko, uwi ako at makikita ko si Millie. Oo, makakasama kita. Pareho silang umiyak sa telepono. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, naniwala silang posible pa palang mangyari ang himala. Ngunit habang abala silang nagpapasalamat sa Diyos, wala silang kaalam-alam na ang pinakamabigat na pagsubok ay hindi pa nagsisimula. Sapagkat kahit na aprubahan na ang leave ni Brooks ay kailangan pa niyang sumakay ng eroplano. At ang bawat minutong masasayang ay maaring maging dahilan upang hindi na rin niya maabutan ang pinakahihintay niyang sandali, ang unang iyak ng kanyang anak. Matapos maaprubahan ang 4 na araw na emergency leave, halos hindi na mapakali si Brooks. Pakiramdam niya binigyan siya ng Diyos ng isang pagkakataon. Hindi mahalaga kung gaano kalayo ang biyahe. Hindi mahalaga kung gaano siya kapagod. Ang mahalaga ay makarating siya bago isilang ang kanyang anak. Agad niyang inayos ang kanyang mga gamit. Halos hindi niya na namalayang nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay ang mga damit sa military bag. Napansin yon ng isa niyang kasamahang sundalo. Brooks, relax! Hindi ako makapag-relax. Normal lang yan. Oh, hindi mo naiintindihan. At bakit naman? Unang anak ko. Napangiti rin ang kanyang kasama. Naku, makakaabot ka. Sana nga. Bago siya tuluyang umalis ng kampo, tumingala muna siya sa langit. Diyos ko, isa lang ang hinihiling ko. Panatilihin niyo pong ligtas ang mag-ina ko. Samantala, nasa ospital na si Hailey. Pagpasok pa lang niya sa labor room ay agad siyang sinalubong ng mga nurse. Mrs. Lindsay, dito po. Tinulungan siyang humiga sa kama habang ikinakabit ang iba't ibang medical equipment. Ilang sandali pa ay pumasok ang doktor. Kamusta ang pakiramdam mo? Natatakot po ako, Dok. Naiintindihan kita. Makakarating kaya ang asawa ko? Hindi agad nakasagot ang doktor. Well, hindi ko masasabi. Napapikit si Hailey. Hindi niya gustong isipin yon. Pero yon ang katotohanan kailangan niyang tanggapin. Paulit-ulit tinitingnan ni Brooks ang oras. Paulit-ulit din niyang chinecheck ang cellphone. Baka may message sa Hailey. Baka nagsisimula na o baka hindi. Tahimik pa rin. Pagdating niya sa unang airport, agad siyang sumakay ng eroplano patungong Dallas, Texas. Habang nasa himpapawid, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang hinahawakan ang maliit na ultrasound picture ni Baby Millie na lagi niyang dala sa wallet. Napansin yon ng matandang babaeng katabi niya. First baby, napangiti si Brooks. Opo, kaya pala hindi ka mapakali. Baka hindi ko po siya maabutan. Ngumiti ang matanda. O huwag kang mawala ng pag-asa. Isasama kita sa panalangin ko. Maraming salamat po, nakangiting sabi ni Brooks. Bandang 2:00 ng hapon nang lumapag siya sa Dallas. Agad siyang tumakbo papunta sa departure gate ng susunod niyang flight papuntang Jackson. Halos mawalan siya ng hininga sa pagmamadali. Pagdating niya ay bigla siyang natigilan. May malaking salitang nakasulat sa monitor. Delayed. Hindi siya makapaniwala. Lumapit siya sa airport staff. Excuse me. Yes, sir? Anong oras po ang boarding? May delay po ang flight? Gaano katagal? Hindi pa po namin alam. Parang gumuho ang mundo ni Brooks. Hindi pa alam? Ibig sabihin, wala siyang kasiguraduhan kung kailan siya makakaalis. Napaupo siya sa waiting area. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang noo. Hindi ngayon. Please wag ngayon. Mahina siyang napabuntong hininga. Sa ospital, patuloy namang tumataas ang blood pressure ni Hailey. Lumalakas na rin ang contractions. Isang nurse ang lumapit. Mrs. Lindsay, kumusta? Masakit na? Normal po yan. Pwede ko bang tawagan ng asawa ko? Syempre po. Agad niyang tinawagan si Brooks. Pagkasagot pa lang nito ay agad niyang narinig ang ingay sa airport. Love! Brooks! Kumusta ka? Mas lumalakas ang sakit? Napapikit si Brooks. Nasaan ka na? Nasa Dallas. Nakasakay ka na? Tahimik. Brooks? Delay ang flight. Parang bumagsak ang dibdib ni Hailey. Delay? Hindi nila alam kung kailan naalis. Tumulo ang luha niya. Akala ko makakarating ka. Ako rin. Pareho silang natahimik. Hindi nila alam kung ano pang sasabihin. Makalipas ang ilang segundo, mahinang nagsalita si Brooks. Hailey, kahit hindi ako umabot,
Wag naman. Pakinggan mo muna. Wag mong sabihin yan. Kahit hindi ako makarating. Gusto kong malaman mo na ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Napahikbi si Hailey. Huwag mo naman akong paiyakin. At sabihin mo kay Millie na mahal siya ng daddy niya. Hindi na napigilan ni Hailey ang pag-iyak. Mahal ka rin namin. Mahal ko kayong dalawa. Lumipas ang 1, 2, 3 oras, ngunit wala pa ring malinaw na balita sa flight. Palakad-lakad na lamang si Brooks sa departure area. Minsan ay tumitingin siya sa monitor. Minsan naman ay nakatitig lang sa kisame. Bawat anunsyo sa airport ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit sa bawat pagkakataon, pareho pa rin ang nakasulat. Delayed. Hindi niya napansin na kanina pa pala siyang pinagmamasdan ng ilang pasahero. Isang batang lalaki ang lumapit. Sir? Napangiti si Brooks. Hello? Bakit po kayo umiiyak? Napahiya siya. Hindi pala niya namalayang tumutulo na ang kanyang mga luha. Oh, wala to. Ngumiti ang bata. Sabi ni Mommy, okay lang umiyak ang mga tatay. Napatawa si Brooks kahit may luha. Tama ang mommy mo. Ano po bang nangyari? Sandaling tumingin si Brooks sa larawan ni Millie. Maganganak ng asawa ko. Bakit po kayo nandito? Nasira ang plano. Nadelay ang flight. Napayuko ang bata. Sana makahabol po kayo. Hinawakan pa nito ang kamay ni Brooks. Ipagdarasal ko po kayo. Hindi alam ni Brooks kung bakit. Pero lalong bumigat ang kanyang dibdib. Maging isang batang hindi niya kilalay ramdam ang sakit na dinadala niya. Habang papalapit ang gabi, lalo namang lumalala ang sitwasyon ni Hailey. Bandang 5:00 ng hapon, lumapit muli ang doktor. Hailey, nasa huling bahagi ka na ng labor. Ibig sabihin, malapit nang lumabas ang baby, sabi ng doktor. Napatingin siya sa cellphone, tahimik, wala pa ring tawag si Brooks. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Lord, kahit isang himala lang, ilang sandali pa ay kinailangan niyang gumawa ng isang napakahirap na desisyon. Kanina lamang nakalista sa delivery room ang pangalan ng kanyang asawa bilang taong makakasama niya. Ngunit lumapit ang nurse. Mrs. Lindsay, kailangan na po natin kumpirmahin kung sino ang papasok sa delivery room. Pwede bang hintayin muna natin ang asawa ko? Pasensya na po. Napapikit siya. Unti-unti niyang kinuha ang papel habang nanginginig ang kanyang kamay. Binura niya ang pangalan ni Brooks at pinalitan niyo ng pangalan ng kanyang biyanan at stepmother. Bawat letra na isinusulat niya ay tila kutsilyo na tumatagos sa kanyang puso. Kasabay nun, sa airport ay nakaupo si Brooks na tila wala ng pag-asa. Hindi niya alam na sa mismong sandaling yon, tinatanggal na ng asawa niya ang pangalan niya sa delivery room. At ang mas masakit pa ron, pakiramdam niya unti-unting nawawala ang pagkakataon niyang marinig ang unang iyak ng kanyang anak. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may isang tao na tahimik na nagmamasid sa lahat ng nangyayari. Sa loob ng delivery room, ramdam ni Hailey na papalapit na ang pinakahihintay na sandali. Mas lumalakas ang bawat contraction, mas tumitindi ang bawat kirot. At kasabay ng sakit na nararamdaman ng kanyang katawan ay ang sakit ding bumabalot sa kanyang puso. Paulit-ulit niyang hinahanap ang isang taong wala roon, ang kanyang asawa, si Brooks. Napansin niyon ng kanyang biyanan na si Teresa. Tahimik nitong hinawakan ang kamay ni Hailey. Anak, napatingin si Hailey sa matanda. Pasensya na po, bakit ka humihingi ng tawad? Hindi niya maabutan? Napailing si Teresa. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Pero ilang oras na po siyang nasa airport. Hindi pa naman tapos ang lahat. Ang gusto ko lang naman marinig niya ang unang iyak ng anak namin. Hindi na rin napigilan ni Teresa ang maluha. Bilang isang ina, alam na alam niya ang nararamdaman ng kanyang anak. Alam niyang ilang taon nang pinapangarap ni Brooks ang araw na ito. At ngayon ay tila unti-unti itong nawawala. Samantala sa airport sa Dallas ay nakaupo pa rin si Brooks. Halos ubos na ang lakas niya sa kakaisip. Mayat maya niyang tinitingnan ng cellphone. Mayat maya niya ring sinusulyapan ang departure board. Ngunit iisa pa rin ang nakikita niya. Delayed. Napabuntong hininga siya. Lord, malapit na po ang asawa ko. Bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon. Sa kabilang linya ay tumawag muli si Hailey. Brooks, love, malapit na raw? Gaano kalapit?
Hindi ko alam. Narinig niya ang paghinga ng asawa. Narinig niya ang pag-ungol nito sa sakit. At sa unang pagkakataon, pakiramdam niya'y wala siyang silbi. Isa siyang sundalo, sanay lumaban, sanay sumugod sa panganib. Ngunit ngayon ay wala siyang kalaban na kayang harapin. Ang tanging kalaban ay ang oras. At unti-unti siyang natatalo rito. Habang nag-uusap ang mag-asawa, may isang taong tahimik na nagmamasid. Si Teresa. Bigla siyang may naisip. Agad niyang inilabas ang cellphone. Ano pong ginagawa niyo? Tanong ng isang nurse. Tatawagan ko ang anak ko. Video call? Oo, napatingin ng nurse sa doktor. Nag-aalangan ito. Ma'am, hindi ba pwedeng makita man lang niyang anak niya? May patakaran po kasi ang ospital. Bawal ang video recording at photography, sabi ng nurse. Napayuko si Teresa. Alam niya ang mga regulasyon na kailangan sundin. Ngunit bilang isang ina, hindi niya matanggap na mawawala kay Brooks ang pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay. Tahimik siyang lumapit sa gilid ng kama. May ingat niyang inilagay ang cellphone sa harap ng kanyang dibdib upang hindi agad mapansin. Maya-maya'y nag-ring ang FaceTime. Sa airport agad itong sinagot ni Brooks. Ma, anak. Pagkakita pa lang niya sa mukha ni Hailey ay agad siyang napaluha. Love, napangiti si Hailey kahit namumutla na. Hi, kaya mo ba? Tinatry ko. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Tahimik na lang silang nagtitigan. Hindi na nila kailangang magsalita ng marami. Sapat nang makita nila ang isa't isa. Ngunit hindi nagtagal, napansin ng doktor ang kakaibang kilos ni Teresa. Mrs. Teresa? Naggulat ito. Doc, may cellphone po ba kayo? Napatingin ang lahat. Sandaling natigilan si Teresa. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pasensya na ho, mahina niyang sagot. Gusto ko lang makita ng anak ko ang pagsilang ng aking apo. Tahimik ang buong silid. Nagkatinginan ng mga nurse. Nagkatinginan din ang doktor at si Hailey. Lumapit ang doktor kay Teresa. Patingin nga po. Unti-unti niyang inilabas ang cellphone. Kitang-kita sa screen ang mukha ni Brooks. Namumula ang mga mata at halatang matagal nang umiiyak. Doc, mahina niyang sabi. Pasensya na po. Sundalo ka? Nasa airport ka ngayon? Opo. Pupunta ka sa asawa mo. At na-delay ang flight? Sunod-sunod na tumango si Brooks. Opo, kanina pa pong delay. Huminga ng malalim ang doktor. Kitang-kita niyang desperasyon sa mukha ng sundalo. Ilang sandali pa ay ngumiti ang doktor. Sige, nagulat silang lahat. Doc, hindi na kailangan itago. Iharap niyo ng maayos ang cellphone. Hayaan niyo po. Tumango ang doktor. May mga pagkakataong mas mahalaga ang pagiging tao kaysa sa sobrang higpit ng patakaran. Napahawak sa Hailey sa bibig habang umiiyak. Salamat po. Maging si Brooks ay hindi makapagsalita. Paulit-ulit siyang yumuyuko. Maraming salamat po. Maraming salamat. Basta huwag niyong ire-record, nakangiting sabi ng doktor. Gusto lang naming makita niyo ang isa't isa. Hindi na napigilan ni Brooks ang pagluha. Pakiramdam niya may isang anghel na ipinadala ang Diyos sa oras na halos mawala na siya ng pag-asa. Habang hawak niya ang cellphone, patuloy niyang pinapalakas ang loob ng asawa. Ngunit sa mismong sandaling yon, isang malakas na anunsyo ang umalingaw-ngaw sa buong airport. Final boarding call for flight to Jackson? Napatingin si Brooks sa gate. Maya-maya, isa-isa nang nagsimula ang mga pasahero sa pagpila. Lumapit ang isang airport employee. Sir? Hindi siya sumagot. Sir, boarding na po. Hindi pa rin niya inaalis ang tingin sa cellphone. Sa screen, nakikita niyang patuloy na lumalaban ang kanyang asawa. Muling nagsalita ang empleyado. Sir, kailangan na po ninyong sumakay. Tahimik lang si Brooks. Hindi niya magawang pindutin ang end call. Paano niya iiwan ang asawa sa pinakamahirap na sandali ng buhay nito? Paano niya hahayaang mag-isa itong salubungin ang pagsilang ng kanilang anak? Ngunit alam din niya na kapag hindi siya sumakay ngayon, baka tuluyan na siyang hindi makauwi. Hindi niya alam kung ano ang tamang desisyon. Sa isang banda, ang makita ang mismong pagsilang ng kanyang anak. Sa kabilang banda naman, ang makarating agad sa ospital upang mayakap silang mag-ina. Parehong mahalaga, parehong masakit piliin. At habang nanginginig ang daliri niyang nakahawak sa cellphone, unti-unti nang nagsisimulang magsara ang boarding gate. Ilang pasahero ang hindi na mapakali.
Kanina pa nila napapansin ang sundalong umiiyak habang nakatutok sa cellphone. Isang babae ang bumulong sa kanyang asawa. Sa tingin ko, manganganak ang asawa niya. Mukhang naawa rin ang lalaki. Kaya pala ayaw niyang sumakay. Hindi nagtagal, unti-unti nang kumalat sa waiting area ang kwento ni Brooks. Isang matandang lalaki ang lumapit. Anak, congratulations! Hindi pa po lumalabas. Sagot ni Brooks. Lalabas din yan. Ngumiti ang matanda. At masasaksihan mo yon. Hindi alam ni Brooks kung bakit. Pero kahit mga hindi niya kilala, parang pamilya na ang turing sa kanya. Lumipas ang ilang minuto at muling umalingaw-ngaw ang anunsyo. This is the final call for passenger Brooks Lindsay. Nagulat siya. Tinatawag na mismo ang pangalan niya. Lumapit ang gate agent. Sir, kailangan na po talaga nating magsara ng boarding gate. Napatingin si Brooks sa screen. Sa kabilang linya ay sumisigaw sa sakit si Hailey. Narinig yon ng mga katabi niya. Halos lahat ng taong nasa paligid ni Brooks ay napalingon. Tahimik ang lahat, walang nagsasalita. Lahat ay nakatingin lamang sa cellphone niya. Parang sila man ay naghihintay na rin sa pagdating ni Baby Millie. Lumapit na naman ang airport employee. Sir, kailangan na po talaga. Dahan-dahang tumayo si Brooks. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nanginginig din ang kamay niyang may hawak sa cellphone. Alam niyang wala na siyang magagawa. Unti-unti niyang inilapit ang daliri sa end call. Napapikit siya. Pasensya na, Millie. Sorry anak. Ngunit bago pa niya mapindot ang screen, biglang may malakas na sumigaw mula sa cellphone. Wait, wag muna, lumalabas na ang baby. Napahinto si Brooks. Kasabay nun, isang napakalakas na iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw. Natigilan si Brooks, parang huminto ang oras. Unti-unti siyang napaluhod sa sahig. Tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya maalis ang tingin sa screen. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang anak. Maliit, namumula, umiiyak ngunit buhay. Malusog at napakaganda. Napahagulgol si Brooks. Millie, baby daddy's here. Sa kabilang linya ay umiiyak din si Hailey. Brooks, nakita mo ba siya? Oo, hindi ako nahuli. Nakita ko siya. Salamat, Lord. Hindi lamang si Brooks ang umiiyak. Isa-isang napaluha ang mga pasaherong nakapaligid sa kanya. May mga pumapalakpak, may mga nakangiti, may mga nagpupunas ng luha. Maging ang airport staff ay hindi na itago ang emosyon. Pagkarinig nila sa unang iyak ng sanggol, kusang pumalakpak ang buong waiting area. Parang isang malaking pamilya ang sabay-sabay na sumalubong sa pagdating ni Baby Millie. Isang babae ang nagsabi, Congratulations, Daddy! Sinundan niyo ng iba. Congratulations! Welcome to the world, baby! God bless your family! Hindi na malaman ni Brooks kung sino ang unang pasasalamatan. Ang Diyos, ang doktor, ang kanyang ina, ang mga estrangherong nakiramay sa kanya, o ang kanyang matapang na asawa. Matapos makitang ligtas sina Hailey at Millie, saka lamang isinara ni Brooks ang video call. Ngayon ay handa na siyang sumakay sa eroplano. Habang naglalakad papasok sa aircraft, halos lahat ng pasaherong nakasaksi sa pangyayari ay binabati siya. May mga yumayakap, may mga nakipagkamay, may ilan pang nagsabing, Salamat sa serbisyo mo. Ngumiti lamang si Brooks, hindi na niya kailangan magsalita. Sapat nang makita sa kanyang mga mata ang sobrang kaligayahan. Bandang 7:20 ng gabi, tuluyan na rin nakarating si Brooks sa ospital. Pagpasok pa lang niya sa silid ay nakita niya si Hailey na pagod ngunit nakangiti. Sa kanyang tabi ay mahimbing nang natutulog ang munting si Millie. Nanginginig ang mga kamay ni Brooks habang binubuhat ang sanggol. Parang natatakot siyang magkamali. Napakaliit nito, napakagaan at napakaganda. Hindi niya napigilang umiyak habang pinagmamasdan ang mukha ng anak. Hello, Millie. Ako ang daddy mo. Unti-unti niyang hinalikan ng noon ang sanggol. Pagkatapos ay muling niyakap ang kanyang asawa. Sa mga sandaling yon, wala nang digmaan. Wala nang deployment, wala nang takot. Isa na lamang siyang ama na sa wakas ay nayakap na rin ang kanyang anak. Lumipas ang ilang linggo, may isang pasaherong nakasaksi sa lahat ng nangyari at siya ang nagbahagi ng kwento sa social media. Sa loob lamang ng maikling panahon, milyon-milyong tao ang naantig. Marami ang nagsabing ngayon lamang nila tunay na naunawaan ang mga sakripisyong ginagawa ng mga sundalo. Hindi lamang nila iniiwan ang kanilang tahanan. Minsan, naiiwan din nila ang pinakamahalagang sandali ng kanilang buhay.
Ngunit ipinakita rin ng araw na yon na sa mundong puno ng pagmamadali, may mga estranghero pa rin na handang huminto, makiramay at tumulong sa taong hindi man nila kilala. At marahil, yun ang pinakamagandang aral ng kwentong ito. Na ang kabayanihan ay hindi lamang nasusukat sa pagsusuot ng uniforme. Minsan makikita rin ito sa isang doktor na pinairal ang puso kaysa sa sobrang higpit ng patakaran. Sa isang inang gumawa ng paraan upang makita ng anak ang pagsilang ng apo. Sa mga pasaherong naghintay at nakiiyak sa isang sundalong hindi nila kilala. At sa isang asawang buong tapang na lumaban upang ligtas na maisilang ang kanilang anak. Dahil sa huli, ang tunay na himala ay hindi lang ang pagsilang ni Baby Millie, kundi ang pagpapatunay na kapag pinagsama-samang pagmamahal, panalangin at kabutihan ng tao, kahit ang mga sandaling tila imposibleng mangyari ay nagiging realidad. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.